Eman Atienza, nag-deactivate. Nakaka-cancel yata siya ngayon ng mga tao. Galit na galit yung mga Pilipino. Ang nangyari kasi, mga Soyko, naglabas ng video si Eman kung saan parang mistulang dinidefend niya yung mga anak ng politicians. Natawa ako doon sa sinabi ni Soy about 2 weeks lang. Well, re-reviewin natin in all honesty yung sinabi ni Soy. And again, issue hindi tao. Okay? So this is Pinoy Extreme. Let's do this. This is Pinoy Extreme. Na kung saan nagpapakita ng maraming pera, maraming luxurious things, dinedepensahan niya na wag daw idamay, wag daw i-shame yung mga anak. Ngayon, nagalit yung mga tao. Kasi yan sabi ng mga tao, bakit hindi i-shame? Matatanda na yung mga anak na yon, pushing 30s na nga yung iba doon. Imposibleng hindi nila alam na kumukubra ng pera yung mga amain nila o yung magulang nila. Now, dito tayo sa first claim. Kung alam talaga nila na kasama yung mga anak or may partisipasyon sila doon sa paglustay ng mga yaman na galing sa, illegal or ill-gotten wealth, then, if they are adult enough, pushing 30s na nga, di ba? Then, we can file a claim or case sa korte para mapatunayan yung claim natin. Because again, the burden of proof lies to the person claiming na corrupt sila or may kasalanan sila sa batas. But karamihan ng mga nabasa ko sa comment section, they keep on pushing the narrative na imposible makasuhan yung mga yan, so on and so forth. But ang gusto kasi nilang sabihin, wala silang ebidensya to actually push for the narrative na kasama sila doon sa korupsyon. Yun yung malaking problema when you are accusing someone of things that you do not have evidence on. Yung feeling mo lang, kasi na-insecure ka, nagpakita ng luxury bag, so on and so forth, tapos nagkataon na anak ng corrupt government official. Well, we could try to connect the dots, and madali lang naman pagkonektahin yon, pero yung way natin ng pagkonekta ng mga dots base lang sa feelings natin, not with solid evidence that would actually help us get a conviction doon sa sinasabi natin. And doon na kasi magkakaproblema yon. Now, si Eman Atienza, kinakausap na yung attorney niya to check whether they could file a case against the people who are claiming na yung yaman niya ay parte ng isang illegal. 'Di ba? So, eto na yung sinasabi ko na pag binalikan kayo niyan doon sa pambubuli nyo, anong magagawa nyo? Pwede nyo bang sabihin na si influencer A hinikayat kayo na gawin yung pambubuli doon sa mga tao at free to go na kayo? That's not what's going to happen. You will be liable for your own action. Pushing 30s ka. Imposibleng bulag ka sa family business. Imposibleng zero idea ka. At least meron kang glimpse, at least kung yun yung pinaka-least na list. At least meron ka pa rin natutunugan. Yun ang sinasabi ng mga Pilipino kay Eman. At pati siya tuloy ngayon na nananahimik. Dinadamay na ng mga Pilipino. Nakokonekta dahil sa kanyang lolo na nag-mayor dati, mayor ba, or correct me if I'm wrong, basta nagpolitika din sa Maynila. So ngayon pati siya nadadamay na. Dapat kasi Eman hindi ka na pumasok. Ayan tuloy. Nananahimik ka, hindi ka naman nila dinadamay, di ba? Dapat hindi ka na nang himaso, kayaan mo na lang ang mga Pilipino. Huhupa din naman kasi yan. Alam nyo naman ang mga issue sa Pilipinas, 2 weeks lang. Iba na naman. Next 2 weeks, may panibago magbabangayan na naman. May bangayan, may lalabas na skandal, bembangan. Totoo naman to. Sinabi ko kay Soy ito, natawa ako dun sa natawa ako dun sa claim mo na 2 weeks lang. Totoo. And yan yung pinaka-problema ng mga Pilipino ngayon when it comes to fighting corruption. Pucha, malala pa sa goldfish yung memory natin.
Pag may lumabas na bagong chismis, bagong nagbembangan, bagong skandal, kakalimutan na natin yung mga involved doon sa malaking korupsyon na nagawa because hindi naman talaga natin pinakikilaman or gusto yung pagbabago, but more on gusto lang natin makiride on doon sa issue dahil nga it's current events. Yung isa sa pinakamahalagang event na kung saan pwede nating i-prevent maupo ulit yung same corrupt politician or pangalan na nasangkot dito sa issue na to, hindi natin siniseryoso. Because the same people are still sitting in power after election. Ano ba namang klaseng memorya yan? Ano, dahil natatapalan tayo ng ayuda? Dahil natatapalan tayo ng mga vote buying, ng mga regalo tuwing eleksyon? And look at we now. Yung nakukuha natin sa eleksyon, binabawi din ng mga politiko ng hindi lang 3 times, 1,000-fold pa nga. Up to the point na wala nang natitira doon sa budget ng mas importanteng projects katulad ng flood control, edukasyon at kung ano-ano pang infrastructure na kailangan ng Pilipino. Tapos magagalit tayo ngayon kasi nga, corrupt kasi yan. Pucha, hindi naman nalaglag sa langit yan. Binoto yan ng mga tao. So bakit tayo nagtataka that they are serving themselves na kung saan tuwing eleksyon, sila ang pinaka-numerong unong bumabali kagad ng rules by buying votes. And people of the Philippines, you can do something. You can help fight this corruption by reporting corruption itself doon sa local government units nyo. 'Di ba? And sabihin nyo na hindi naman ako pinapakinggan. Okay, that's good. Tandaan mo yung action na yan. Pag hindi ka pinakinggan ng local government unit mo, wag mo nang iboto next time yan. O 'di ba? Slowly, we are changing the people in power para hindi na paulit-ulit yung walang kwentang serbisyo na natatanggap natin. Kesa magwawala kayo sa kalsada, kesa magbabash kayo, kesa bubulihin nyo yung mga tao na kung saan hindi naman niya aayusin yung problema sa sistema because that is just a temporary fix na masarap lang sa pakiramdam dahil nga sa tingin natin nakakatulong tayo by bullying those people. Well, in fact, pwede kayong balikan yan by actually filing a legitimate claim sa side nila for you doing injustice towards them. Hindi mo pwedeng idahilan na feeling mo kasi corrupt yung tao na yan kaya gumawa ka ng hindi maganda or bawal sa batas sa kanila. Hindi ka ililigtas ng mga influencer na nagtawag ng bullying towards other people at pagkasuhan na, wala kang matatanggap na tulong dyan. Gets? Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day.